Hello sa inyong lahat! Pasensya na kayo dahil ngayon lang ulit ako nakagawa ng videos. Kanina ay nakapag-live ako ng konti pero napakaiksi lang talaga dahil gusto ko lang mag-update kung ano na nangyayari. Ayun nga, nabanggit ko din kanina na masyadong busy dahil andito kami ngayon sa Galicia. Nagbabakasyon ang mga amo ko at syempre kasama ako dito. Ngayon, dahil nga sarili nila ang bahay dito kaya talagang busy sa general cleaning. Kaya ayun, pagod. Tapos late na rin natatapos sa trabaho. Kaya pasensya na, may mga nababasa din kasi akong comment na meron silang message. Pasensya na kayo kasi napakahirap talaga, ang dami kong ginagawa at meron din kasi akong Facebook kung saan nagpo-post ako ng mga reels, ng mga videos. Kasi syempre, sa panahon ngayon, dapat marami tayong mga passive income. Yun, ginagamit ko din kasi yung Facebook para kahit papaano ay kumita, kaya sana ay suportahan nyo ako sa ginagawa kong mga reels, mga videos. Pakipollow nyo naman ako sa Madel Vlog. Ay, maraming salamat. Bali sa video na to ay meron akong isa-suggest na agency na pwede nyong applyan papunta dito sa Europe. Kasi marami tayong mga kababayan na gusto magtrabaho dito sa Spain. Siyempre, alam naman natin na walang direct hire papunta ng Spain. Kaya ang dapat nyong gawin ay mag-apply muna kayo sa any Schengen countries. Kahit saan man yan, either mag-apply kayo as working visa, tourist visa, or student visa. Then, pag naroon na kayo sa mga bansa na yun, magtrabaho muna kayo doon. O tapos, tatawid na lang kayo dito sa Spain either bago matapos ang inyong kontrata. Basta as long as may visa pa kayo. Ayan, punta lang kayo dito at makipagsapalaran. Kahit sobrang dami na ng tao dito, talagang agawan na sa trabaho at talagang napakalaki ng kompetensya. Ngayon, ang agency na i-refer ko sa inyo ay Qatar. Kaya kung sino ang mga kababayan natin na makakapanood ng video ito na nasa Qatar, pwede kayo mag-apply sa agency na to. At ang kagandahan, kahit wala kayo sa Qatar, ay pwede kayong mag-apply sa agency na ito. Ngayon, meron akong hawak na papel para may discuss ko sa inyo ang ibang information regarding sa agency na ito. Ang agency na to ay nasa Qatar. Ang mga hiring nila sa ngayon ay Croatia, Bulgaria at Czech Republic. Ang sinasabi na processing ay nasa 5 months. Siyempre, mas maganda wag tayo mag-expect na ganun lang kadali kasi may mga consequences o mga unexpected na nangyayari na hindi natin inaasahan na nagtatagal na yung pinangako nila na 5 months ay hindi nangyayari. Kaya don't expect too much na lang. Ngayon, mahigpit na kasi ngayon ang pag-apply papunta ng Europe kaya aasahan na ang masyadong kailangan ng ini-screen talaga ang mga aplikante. Sa totoo lang kasi kaya naghigpit na ang Europe kasi nga dahil sa mga kababayan natin na tumatawid or nagja-jump. May mga kababayan kasi tayo na pagdating pa lang ng airport ay hindi na dumediretso sa company nila o sa trabaho na nakasign sa kanila at lumilipat na talaga sila kung saan ang plano talaga nilang puntahan. Talagang ginawa na lang talagang stepping stone. Kaya sa mga kababayan natin na mag-a-apply papunta ng Europe, mas maganda sana magtrabaho muna kayo doon. I-enjoy nyo muna yung pag-stay nyo doon. At least, nagkaroon kayo ng experience sa panibagong lugar. Saka kayo tumawid kung saan nyo talaga gusto. Then, ang possible kung sakaling mag-a-apply kayo sa agency na to ay ang possible na alis nyo ay sa 2026 pa. Kaya kung hindi kayo nagmamadali at kayo ay gustong mag-apply sa agency na to ay mag-inquire kayo. At ang pakiusap ko sa inyo ay ipaki-double check nyo na rin para wala tayong sisihan. Ayoko kasi sasabihin nyo sa akin na ako ang nag-refer. Kasi nga, marami tayong mga kababayan na nagtatanong sa akin kung anong agency ba kayo pwedeng mag-apply. Siyempre, naghahanap ako ng agency na pwede kong isuggest sa inyo. At sa kagandahan ay imineses ako ng kaibigan ko na narito sa Spain na sinasabi niya sa akin na hiring ang agency niya doon sa Qatar kasi doon siya nag-apply at ngayon siya ay naandito na sa Espanya. Then, ang maraming aplikante na kailangan ay papunta ng Croatia. Then, pero, dahil nga sa sobrang higpit na ng application papunta ng Europe, ay ang Croatia ay nagkakaroon din ng visa rejected or hindi na-approve yung mga nag-a-apply. Pero, dahil nga may interview once na kayo ay nag-apply ng visa papunta ng Croatia. Pero wag kayong mag-alala dahil ang agency naman ay i-orient kayo para i-orient or i-briefing kayo kung ano yung mga dapat yung isagot, kung ano yung mga dapat yung aralin para pagdating doon sa interview ay alam nyo at tama ang inyong isasagot doon. Then, pwede mag-apply kahit nasa ibang bansa basta may NBI with apostille. Kaya ayan, kung kayo ay nasa ibang bansa kasi marami tayong kababayan nasa Hong Kong,
kung wala kayong alam na agency na mapag-a-applyan nyo, pwede kayong mag-inquire dito sa agency na ito. Kailangan nyo lamang kumuha o magpakuha sa pamilya nyo ng NBI with apostille. Ngayon, tsaka dapat ang mga mag-a-apply ay meron silang certificate na accredited ng TESTA. Kung ano yung position na a-applyan nyo, kung saan bansa kayo mag-a-apply, dapat ay meron kayong certificate. If wala naman, ay meron silang magagawa na paraan, kailangan nyo lang bayaran. Kaya kung sino sa inyo ang interested, makipag-usap lang kayo kay Ma'am Malu kasi siya yung may-ari at siya ay hands-on sa pagpapalakad ng agency na yan at pwede kayong makipag-usap at mag-inquire sa kanya. Mamaya ilalagay ko sa screen dito kung ano yung agency at saka yung contact number. Pakipollow nyo na lang din yung kanyang Facebook page at makikita nyo yung mga napaalis niya, yung mga job hiring niya nakalagay doon sa page na yon. Ngayon, ang expenses ay kasama na lahat na, pati basta lahat ng gagastusin ay nasa 12,500 Qatar Riyal. Ang ibabayad nyo ay Qatar Riyal, hindi pwedeng pesos. Kaya ayan, kasi yun kasi ang currency doon sa Qatar. Kaya kung kayo ay nasa ibang lugar, kung saan man yan sa Asia, kung nasaan man kayo, ay ipapa-convert nyo yung pera nyo sa Qatar Riyal. Ngayon, nung kinumpute ko yung 12,500 Qatar Riyal kasi ang rate ay depende kasi sa palitan. I-multiply ko siya sa 15.65 ay nasa 195,625. Malaki na itong yung pera na to kaya pag-isipan yung mabuti kung kayo ay susugal na makipagsapalaran at gagastos kayo ng 195. Itong 195 na mahigit naman ay hindi mo naman to babayaran ng isang bigayan, utay-utay. Tapos, magbabayad lang kapag accepted ka na at may work contract na, utay-utay mong babayaran hanggang sa mapuli paid mo yan. Hindi sila kumukuha ng bayad habang wala pang approval from the employer. Yun ang kagandahan na habang hindi ka pa, kasi syempre may selection pa yan kung ikaw ba ay qualified doon sa job hiring na yon, ay saka ka pa lang naman nila sisingilingin ng bayad kapag dumating na yung kapag meron ka ng work contract at saka ikaw ay accepted na. Then yung kontrata ay hindi sila ang gumawa, hindi yung agency ang gumawa, ito ay talagang galing sa employer. Then kapag nakapag-sign na ng contract, dapat complete documents na dahil ipapasa lahat yan. Ayan. Kaya sa mga mag-i-inquire, syempre, alamin nyo yung kung ano yung mga dapat yung gawin. Syempre, ipapollow up nyo yung agency para alam nyo at i-ready nyo yung inyong mga documents para habang inaasikaso pa yung inyong working contract, ay nire-ready nyo na yung mga kailangan. Ito yung mga requirements na nabanggit ni Madam Malu kahapon kasi nag-usap kami. Ang requirements ay police clearance, employment certificate. Yung employment certificate, kukuha kayo sa inyong employer. Kaya, pag-isipan nyo kung kayo ay pwede o possible na makakuha kayo o makahingi kayo sa employer nyo ng employment certificate. Pero yung employment certificate naman, halimbawa ay meron kayong experience dati at meron kayong meron kayong employment certificate. Halimbawa, nagtrabaho kayo sa Pilipinas, sa factory. Ngayon, meron kayong employment certificate doon at sa factory ang inyong a-applyan. Pwede nyo yung gamitin. Hindi naman kailangan na dapat ay latest. Ang kailangan lang ay meron kayong work certificate na maipapasa. Then, syempre, yung inyong passport. At saka, kung meron kayong training certificate, kailangan din yan. Then, copy ng resident ID kung saang bansa kayo naroon. Lahat naman tayo, kung saang bansa tayo naroon, ay meron tayong TRC. Yan, kailangan yan. At saka, syempre, yung diploma. Yung diploma naman ay yung kahit high school diploma lang. Yang kasing diploma na yan, yung partner na agency nila ay nostrification or yung diploma recognition. Kaya kailangan, ayan. Ayan yung mga requirements na kailangan. Ewan ko lang kung meron pang included na requirements. Bale, i-update nyo na lang yung agency, magtanong na lang kayo sa kanila. Then, pag okay na lahat ng requirements nyo at meron na kayong work contract, ay aasikasuhin o ipapile na for work permit. Ngayon, ang agency na binabanggit ko ay ang EuroAsia Services and Clearing Transaction. Pakipollow nyo ang page na yan. Parang nasa 30,000 na yung followers niya. Mag-scroll kayo doon, makikita nyo yung mga hiring at ang mga napaalis na nila. Then, doon naman yung pangalan at saka yung contact number. Pero ilalagay ko na lang din dito sa screen. Ang may-ari ng agency ay si Ma'am Marilu Balderas Cruz. Ngayon, may mga nakita ako doon ng mga job hiring. Ito yung mga job hiring na nakita ko. Chef,
cook, kitchen helpers, housekeepers, cleaners, waitress, waiter, manicure, pedicure, beauticians, barbers, butchers for grocery. Sa skilled workers naman, electrician, equipment operators, CNC machine operators, tractor drivers, pispan workers, heavy truck drivers. Ayan. Mga pwede mag-apply, babae at lalaki. Pag babae, 25 to 45 years old at kapag lalaki ay 25 to 50 years old yung skilled workers. Ayan, sana ay nakatulong ang video ito sa mga kababayan natin na gustong pumunta dito sa Europe. Maraming salamat sa inyong panonood at sana ipatuloy nyo akong suportahan at huwag kayong magsasawang mag-comment, magtanong doon sa video ko para kung sakali mayroon akong time ay masagot ko ang inyong mga katanungan. Maraming salamat!